Ito ang nakakagimbal na balita at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Hindi lahat ng biro ay pwede mong gamitin para pagtawanan. Dahil kung ikaw ay nakaapak ng tao sa pamamagitan ng salitang iyong binitawan, ay dapat kang managot sa iyong kasalanan. At nang dahil lang ba sa pera, ay kaya mong tapakan ang iyong kapwa. Ito ang matinding buwelta ng taong bayan, lalong-lalo na ng mga DDS supporters. Matapos nga ang tila ginawang kabastusan at tahasang pang-iinsulto ng kilalang komedyante na si Vice Ganda, hindi lamang sa dating Pangulong Duterte dahil ginawan rin ito ng biro at katatawanan ng muka ng senador na si Rodante Marcoleta. Kaya naman tila hindi nga nito naiwasang banatan at sampalin ng kahihiyan at katotohanan ang kontrobersyal na pahayag ng komedyanteng si Vice Ganda. Gaano kaya ito katotoo? Ating alamin. Matapang na binanatan ni Senator Rodante Marcoleta ang kilalang comedian host na si Vice Ganda. Matapos anya nitong gamitin ang kanyang muka para lamang pagtawanan. Maging ang buhay at kalagayan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa nagdaang concert nito kasama ang Asia's Songbird na si Regine Velasquez sa Araneta. Mula sa pag-unfollow sa kanyang official Facebook page, kung saan wala pa nga sa isang araw matapos niyang insultuhin ang dating Pangulo, ay tila higit 1 milyon na agad ang nag-unfollow sa komedyanteng si Vice Ganda. Kaya naman ayon nga sa komento ng ilan sa ating mga kababayan, ay tila karma na mismo ang humahagupit ngayon sa naturang komedyante. Dahil hindi naman talaga tama ang ginawa nitong pamamahiya, panglalait at pangbabastos sa dating Pangulong Duterte at kay Senator Rodante Marcoleta. Lalo't wala naman na niyang ginawang masama ang dating Pangulo at Senador na si Rodante Marcoleta sa naturang komedyante. Kaya naman sa naging Senate hearing ng Committee on Games and Amusement kahapon, hindi na pinalagpas at tinantanan ni Senator Rodante Marcoleta ang comedian host na si Vice Ganda. Matapos siyang ipahiya nito sa publiko at pang-iinsulto sa dating Pangulo ng Pilipinas. At narito, panoorin pa natin ang buong video. Ako po ay miyembro ng Iglesia ni Cristo, kaya kapag ako po ay nagsugal, matitiwalag po. Kaya alam na po ninyo kung anong posisyon ko dito. Kaya lang, bago po natin gawin ang dapat gawin, gusto ko malaman kung gaano tayo kahanda. Halimbawa, total ban. Noon total ban ang ating napag-usapan. Gaano tayo kaseryoso? Kasi po, kunwari, yung online gambling platforms, naisara nating lahat. Eh, paano yung wetting? Ako po, grade 1 pa lang ako, may waiting na sa amin. Hanggang ngayon, nandun pa rin po. So, nagsasara tayo, pero bukas tayo sa iba. So, baka mamaya sabihin ng tao, hindi naman totoo yung pinagsasabi ng mga senador na ito. Gusto ko po, seryosohan. Gaano po tayo kaseryoso na gawin natin lahat to? Kasi po, tingnan ninyo, sa public administration, meron po tayong mga key principles in public policy. Ang nakaakma pong key principle in public policy sa ganitong klaseng suliranin, yung pong tinatawag nilang Pareto efficiency. Minsan tinatawag pa rin itong Pareto optimality. Ano po ibig sabihin nun? It describes a situation where a state is supposed to allocate resources in a way that makes it impossible to make one very happy but also making the other very, very sad. Tingnan po ninyo, in accordance with the charter and the governing board of the PAGCOR, yung earnings are distributed as follows. 5% of winning goes to BIR, that's franchise tax. 50% of the 90% balance goes to the National Treasury as national government mandated income share. Cities hosting PAGCOR casinos are given fixed amount for their respective community projects. Ito po yung pang corporate income tax. 5% of the balance after the franchise tax and national government mandated income share goes to the Philippine Sports Commission for the country's sports development programs. 1% of net income goes to the Board of Claims. Dangerous Drugs Board, 5 million a month. It provides funds for the implementation of comprehensive dangerous drugs, for the establishment, maintenance, operation of drug rehabilitation centers, and the Sports Incentives and Benefits Act. PAGCOR is also in coordination with the Department of Energy, ay ini-implement po nila yung RA 9153 or the Renewable Energy Act of 2008. Patas mo yata ito, Senator Subiri. Okay, funding which will be sourced from 15% of PAGCOR's annual net income. Remaining balance of PAGCOR's income is remitted to the social fund to sustain the priority projects of the Office of the President.
50% of the national government share from PAGCOR's gaming income shall be transferred to PhilHealth to fund the Universal Healthcare Center. Okay, paano po ngayon yan? Napakaraming tatamaan ngayon. Paano natin sasagutin ngayon ng biglaan sa ating mga kababayan ito? Nang hindi tayo pagsususpetsahan na gagaling-galingan ng mga senador na ito pero baka wala ring magawa. Gusto nating iban talaga. Ako po, number one, gusto ko ring iban yan. But let's face it, bakit po naging salot ito, sabi ng ating chairman? Gaano kalaki yung salot? Bakit lumaki yung salot? Anong ginagawa ng PAGCOR? Ang PAGCOR po, sa aking pagkakaalam, kayo po ang may mandato nito, Presidential Decree 1869 as amended by PD 1993, Executive Order 260, at saka RA 9487. Whereas, sabi po niya rito, let me read this, Mr. Chair. PAGCOR's operation has enabled the government to identify the potential sources of additional revenue, provided games of chance are strictly managed and made subject to close scrutiny, regulation, supervision, and control of the government. Bakit nagkaroon ng breakdown ng control, ng supervision, ng scrutiny? Bakit sa ngayon sa mga nagsipagsalita ng mga kasama ko ay lumala ng lumala and we're facing a social ogre siguro. Ano po ang ginagawa ng DICT, for example? Kayo po ay magbabantay din dito. So ito po lahat pag-usapan muna natin. Sino-sino po ba ang may-ari ng mga online game platforms? Siguro po kailangan isubmit sa atin ng PAGCOR sino po yung malalaki talaga. Halimbawa po, sino ang may-ari ng AB Leisure Exponent Inc.? Sino yung may-ari ng Gabin Ventures Inc., GVI? Sino yung may-ari ng Playmate Leisure Solutions Corporation? Sino may-ari ng PhilWeb Corporation? 4 lang po yung babanggitin ko. I was informed that these 4 online gaming operators corner more than 80% of the entire market for this gambling operation. Sino po itong mga lalaki? Kilala ko po lahat ito, kaya lang gusto ko marinig sa PAGCOR. Isasubmit nyo po ba sa komite kung sino-sino ang may-ari ng mga gaming platforms na ito? Mr. PAGCOR, can you make a commitment na isubmit po ninyo? Your Honor, we will submit the list and the beneficial owners of all the companies that not only you have mentioned but lahat na po yung kulang 70 lang po kasi may lisensya. Meron pong purely online lang, merong physical casino at meron ding online casino. Opo, Your Honor, amin pong isusumite ang dalawang uri ng pagmamayari na inyong tinatanong. Una po, yung sa land-based casinos, yun po yung tinatawag ng mga integrated resorts. So kung saan yun po ay may mga iba't ibang pag-aari din. Ngayon meron din po yung mga land-based casinos na yon na integrated resorts, sila po ay meron ding online gaming na negosyo na kalaki po sa kanilang lisensya. At bukod po doon po sa online gaming companies, isusumiti po namin sa committee yung pong pangalan, una yung pangalan nung may lisensya, pangalan ng lisensya, at pangalawa po ay kung sino po ang mga beneficial owners nito. Kulang 70 po lahat, Your Honor. Isusumiti po namin lahat yon sa committee. Ang siguro po, Mr. Chair, ang kailangan natin para mas maging malinaw, sino yung official owner, sino yung beneficial owner, sino yung gaming system administrator, ano yung mga games. Katulad po ng halimbawa, itong AB Leisure Exponent Inc. Yung mga games niya po, ito yung DG Plus, Arena Plus, Bingo Plus. Ito po yata yung nag-sponsor nung isang concert. Ngayon lang, pati po ako ay kanyang idinawit. Nagpapatawa po siya. Nakita niya yung dating Senador Grace po na nagtatawa. Natawa po at siguro naging successful siya. Napatawa niya si Senador Grace po. Bigla pa niya naman sinabi, tingnan niyo yung mukha ni Marcoleta kung matatawa kayo. Napakawalang hiya nung tao na yun, Mr. Chair. Ayaw ko na pong patuksin siya. Pero nag-sponsor po yung DG Plus. Kaya po lumalaki po eh. Gumagamit po sila ng mga ganong klaseng mga sikat na mga tao. So, alam ko po malaking pag-uusap ito, Mr. Chair. At alam ko, I think the PAGCOR and the DICT will be struggling to reinvent themselves kung paano ma-address ito. Halimbawa, mapag-usapan natin total ban. Paano kaya ang gagawin nila? Sa ngayon pa lang, Mr. Chair, I would suggest, kung nandito po yung representative ng BSP, na silang nagre-regulate po ng mga e-wallets. I believe, Mr. Chair, the BSP should issue a suspension order to e-wallet platforms to deny links to all these game
online game platforms para wala na pong wala nang pag-uusapan. Can the BSP do that? Good morning, Mr. Chair, Your Honor. Yes, as the Monetary Board of the Bangko Sentral ng Pilipinas has approved our policy that we direct the BSP supervised institutions to take down and remove all icons and links redirecting to online gambling sites. Chairman Al, kanina sinasabi mo parang nabigla ka namang masyado. Pasensya na po. Mas problematic sa'yo yung mga illegal, sabi mo kanina. Ibig ba sabihin, walang problema doon sa mga accredited mo tsaka mga approved online gaming operators? Hindi ko po, siguro po babaguhin ko. Ang sinasabi ko po hindi perfecto din yung mga legal na sites natin. Meron pong mga problemang naiengkwentro. Pero nagkakaroon po tayo ng isang mekanismo kung saan pwede pong magreklamo ang mga customer. Samantalang doon po sa legal, doon pong sa binanggit ko kanina, Senator Marcoleta, na halos kumulang sa 2,000 sulat buwan-buwan na natatanggap ng PAGCOR, 60% po doon ay ang tinutukay ay mga illegal na website. Ang sinasuggest namin, in coordination with DICT, kausapin po ninyo yung mga platforms na kung saan silang nagpo-provide naman kasi ng avenue for the online gaming operators to function. Halimbawa, Google, kausapin niyo yung Amazon, kausapin niyo yung Twitter, Facebook. Doon lamang po mare-regulate na po ninyo sila. Lahat po ng illegal makikita na ninyo sa pakikipagtulungan po ng worldwide platforms. Nasa web silang lahat eh. Para hindi tayo maligaw kung saan tayo kasi sabi niyo kanina nagsilitaw na ito, dumami ng dumami, pero kung makikipag-ugnayan kayo dito sa mga platforms na ito, madali po ninyo silang may screen at mapahinto lahat yung mga illegal. Hindi po ba? Tama po kayo dyan. Kaya po naiulat ko kung mamarapatin niyo po, Senator Marcoleta, ang DICT Secretary na at ang CICC, ASEC o USEC na ang magpapaliwanag. Ano na po ang nagawa namin mga Hindi, naintindihan ko po yun. Kaya gusto lang na para madali tayo. Kayo po in coordination, DICT and CICT, kausapin po nitong mga worldwide platforms na ito. Madadali kasi kanina po nagsisip yung blame kasi doon sa e-wallet. Samantalang ang regulation po kayo talaga eh. Dapat nga po magpasalamat kayo sa BSP na walang galang na po dahil sa ngayon nakahanap tayo ng isang solusyon na pansamantala makatutulong po sa paglaganap nito, lalong na yung mga illegal na pwede pala nilang kahit paano suspindihin yung link na tumutulay sa mga e-wallet para masok po yung mga hindi mabuting nangyayari kagaya ng gustong ipasinag mamaya dito. Wala po kayong kagaya na sinasabi ni Senator Pia kanina, mukhang wala kayong in-institute na KYC measure sa mga inyong accredited and approved online gaming operators. Kasi kung meron yun, ang laki po ng maitutulong. Hindi basta-basta nakakapasok yung mga tao na gustong sumali dito sa ganitong industriya. Sapagkat alam naman natin na very pernicious lalo na sa mga bata. Sa mga kapatid, kulang na kulang po yung regulatory measures po na dapat sana ay nakatatag na dyan. Para sa ganoon, ang pag-uusap siguro natin, konti na lang. So, ngayon po parang nakikita namin, there is a complete breakdown of regulatory mechanism. Kaya po tayo nag-ship sa e-wallet sapagkat yung BSP, mukhang meron silang karakarakan na measure na pwedeng ilatag, gagaya ng nangyari kanina. Napagdiskitahan nga lang sila sapagkat nasabi pa niya 48 hours. Hindi ko naman alam na kaya palang gawin. Sinadjust ko lang, nagkataon lang po na pwede naman palang gawin. Paano kung wala silang ganoon? Sa mga kapatid, we are all dependent on PAGCOR's regulatory mechanism na wala pala. So, paano po yung masasabi ngayon na makakapagtatag po tayo ng regulatory mechanism? Sapagkat ang direction po ngayon, complete ban. Siguro kung complete ban, mas maganda na po sa akin yun. Ngayon, kung halimbawa pag-uusapan yung regulation, kung wala naman po kayong masasabi na mekanismo para i-regulate po natin sapagkat ang nakikita namin, dumadami ang problema, yung technology mas mabilis pa sa regulation, paano namin tatanggapin yung commitment ninyo na meron kayong kakayahan? Kasi kayo po yung regulator, yung charter nandito po eh. Kayo ang regulator, wala nang iba. Patutulong lang kayo sa iba kung kaya kayong tulungan. So how can we make sure na kaya po ng PAGCOR ang pagre-regulate? Salamat po sa katanungan niyo, Senator Marcoleta. Kung mamarapatin niyo po, hindi naman po sa wala kaming regulasyon. Meron po talaga kaming yung KYC binabanggit ninyo, yan po ay pinatutupad sa pangkasalukuyan. Kaya lang, tulad po ng sinasabi ko, ay hindi naman perfecto yung
KYC proseso. Kung minsan po nagagamitan tayo ng mga fake na ID na kung saan nakapaglalaro yung hindi dapat makapaglaro. Pero gusto ko pong ipaalam sa inyo at maaaring i-furnish ko din po ng kopya ang committee. Meron pong rules and regulations tayo sa lahat po ng ating mga license operators. Baka ang sinasabi mo, Chairman Al, yung regulatory framework for the issuance of gaming licenses for the establishment of gaming venue. Ito po ay November 22, 2023. Meron ka ring revised regulatory framework for the remote gaming platform November 15, 2023. Meron ding Memorandum Circular number 6, September 20, 2016, galing sa Office of the President. Meron DILG Memorandum Circular 2018-25, February 28, 2018. Meron ka ring Circular Letter number CL 2021-012, February 6, 2021. Meron kang BSP Memorandum number M 2018-002, 17 January 2018. Meron kang Republic Act 9487, ito yung PAGCOR Charter. Ito ba ang sinasabi mo na regulatory environment na pwede mong ilaban dito sa lumalaganap na papalaki ng salot na sinasabi ng chairman kanina? Opo, yun po, kaya kung mapapansin nyo, halos tuwing every quarter, nire-revise po namin yan para po magkaroon nga ng mga adjustments. Pero parang hindi ganun po yung nangyayari, kaya nga lumitaw ngayon. Ang tendency na nga, yung direction is total ban to online games. Kasi nga, mukhang hindi nga nakikita na meron kayong kapasidad na magpatupad ng regulation. Ako personal, Chairman Al, gusto kong maniwala sana sa'yo. Pero kung naaalala mo, meron tayong naging pag-uusap tungkol sa ating constituents. Siguro 3 taon na nakararaan. Nandun pa ako sa kabilang house. Kung natatandaan mo pa. opo, yung dalawa po, Walang nangyari, hindi ba? hindi po, kami po yung nakikipag-ugnayan sa inyong tanggapan. Meron na pong dalawang Alam mo, nakasign sa inyo. Chairman Al, Opo. nandun po ako sa Congress, hindi po Opo. ako umalis doon. Hanggang sa ako'y maging senador. Kinalimutan ko na yung usapan natin. Kaya ako gusto kong, talagang by nature, gusto kong maniwala sa tao. Talagang dapat ganun, magtiwala tayo sa isa't isa. Pero pagka yung usapan, pinag-usapan, pagkatapos walang mangyayari, kaya parang nagdududa ako na sa bawat sagot mo, totoo kaya ito? Pwede kayang maniwala ako? Hindi. Kasi meron akong karanasan sa iyo. Senator, Kasi siya ka na kung kailangan Opo, ko sabihin ito sapagkat ito importante, lalo na itong tinatalakay natin ngayon. naintindihan ko po kayo. Ang totoo po, yung ating pinag-usapan ay ipinatutupad pa lang ngayong taong ito. Nagkaroon po ng mga delay sa pagbibili, sa procurement. Pero ang maliwanag po, Senator, Hindi ganun ang sinabi mo sa akin. Meron ka sinabing within the next 2 weeks. That was 3 years ago. actually, not this. Malinaw ang aking memory, Chairman pareho Al. tayo. Birthday po yun ng isang kakilala natin nung nagkita tayo. Kaya nga, so meron timeline yun may time Opo. frame yun Hindi yung sasabihin Nagkaroon natin. po kasi ng problema sa procurement. Ako po hihingi ng paumanhin sa inyo sa kadahilan ng kailangan po palang humingi pa ng clearance sa isang ahensya ng gobyerno. So, na-delay po yun. Naalala ko po yung nagkaroon din tayo ng Hindi follow-up. tayo kasi pwedeng magtiwala na kapag sinabi natin ngayon, hindi pala natin alam na meron palang iba't iba pang mga factors na i-consider. Kagaya ngayon, nag-uusap-usap tayo. Sasabihin mo sa amin na meron tayong framework, meron tayong regulation. Paano, on my own personal basis, paano ako maniniwala na kaya mong ipundar lahat ito? Bakit hindi ako maniniwala na pwede, total ban na lang kasi talagang hindi naman po pwede yung regulation kasi nandiyan pa si Chairman Al Kung pwedeng palitan natin si Chairman Al, baka sakaling maniwala ako, magre-regulate muna tayo. Yun po yung usapin dito. Opo. Kung ako naman po ginagalang po yung inyong paniniwala, pero gusto ko pong ipabot sa Hindi inyo. paniniwala yung commitment natin yung dalawa. Kasi yung- ako, nung sinabi mo yon, sinabi ko na rin doon sa constituents. So ako ngayon ang napahiya. Di bali na yun. Hindi ko naman pwedeng kasi sinabi sa akin ng chairman. Hindi, ako na po ang gumawa ng paraan. Hindi lang po ako masisi ng mga tao. Opo. Ako po sa harap ng lahat ay humihingi ng paumanhin. Pero gusto ko lang pong ipabot sa inyo na hindi ko po personal na kasalanan. Nagkaroon po ng mga intervening events. Na-delay po talaga at alam naman po ng lahat Chairman, karirinig ko lang ngayon Halos 200 milyon ang naibibigay mo sa ahensya ng ating pamal. Marami ito, binasa ko sa iyo kanina. Opo. Iba't ibang ahensya. Yung pinag-usapan natin. Alam mo ba kung gano'ng halaga lang, no? Nagkakalaga po ng 4 na milyong piso. Masisira ba ang salita natin dahil doon lang? Ako po tulad ng sinabi ko, humihingi po ng Gusto ko kasi, Chairman Al, yung pagtitiwala sa isa't isa. Meron kang posisyon na kinakailangan ay pagtiwalaan ng ating mamamayan. Bawat sasabihin mo, maniwala ang taong bayan. Doon lang magmumula ang pagtitiwala ng mamamayan sa mga may posisyon na kagaya mo. Ngayon, pinag-uusapan natin isang social issue. Hindi natin alam kung yung regulation is the better option o total ban.
Hindi natin alam yung social cost will be outweigh by the benefits that your organization or yung iyong sektor na kinakatawan ay makatutulong talaga dito. Ngayon, ang pinag-uusapan natin, ang kapasidad mo. Paano mo masasabing mapaninindigan mo ang pagre-regulate? Kung halimbawa, sa usapin lamang na simple, wag na yung sa akin, sa iba't ibang panig ng ating lipunan na kinakatawan ng PAGCOR. Kasi mamaya, mayroong magtatanong sa'yo, halimbawa, sino-sino ba yung naapektuhan na rito? Sino yung mga pamilyang nabiktima? Na maaaring ako naniniwala doon. Pero kilala mo ba kung anong pangalan ng game, online game operator na yon? Na ginamit kung sino sa atin ang nabiktima na maaaring ikinalungkot ng pamilya, pinagsisihan ang nangyari. Alam niyo ba kung sino-sino yung mga tao na may-ari ng game, online gaming operator? Alam niyo po ba? Meron ba kayong listahan? Meron pong listahan. So, nasa legal po siya o Nasa legal po. yan Hindi ko po po kasi alam yung sino po yung i-representang with. Hindi ko po kasi kilala po. pero yung kinasangkutan at ano yung ginamit na platform, alam niyo kung sino-sinong may-ari ng online gaming, di ba? Alam niyo lahat. Opo. O ano yung gagawin po ninyo? Hindi ko po alam madidinig natin sa hapong ito tungkol dun sa reklamo. Kasi ganito po yun eh. Kailangan mapalitaw po natin na kayo po'y may kakayahan as a regulator. Siguro wag na yung operator, as a regulator. Dito po nakasalalay kasi ang kapalaran ng napakaraming ahensya. Dito natin pag-uusapan, ando na po yung benefit na nabibigay nyo. Hindi naman po natin maikakaila yun. Kaya lang merong social cost nga po. Ito po yung titimbangin natin. Napakahirap sa panig namin magdesisyon kung wala kaming tiwala sa kakayahan ninyo na i-regulate nga po ito eh. Ako, hindi ko alam kung saan ako boboto ngayon. Kasi kailangan matatag ang paniwala namin. Matatag ang regulator na yan. Baka sakaling dun muna ako kasi napakaraming natutulungan. Ngayon, kung hindi ako naniniwala sa kakayahan ng regulatory mechanism mo, total ban na lang. Wala. Mamili ka talaga. It may be a very hard choice, pero dun ako pipili. So ngayon, paano ako magdidesisyon kung hindi ako naniniwala? Kinakailangan tayo ngayong magdepende sa BSP sapagkat siya ay may kakayahan na suspindehin ang e-wallet. Ako hindi ko kilala po kung sino yung mga e-wallets na. But I think they can live up to their own eh. Siguro they can sacrifice siguro yung online gaming. I'm not sure how many percent is the online gaming in the market of e-wallet. Pero palagay ko kung sila-sila lang, kahit siguro yung game operators na pwede lang itapon eh. Para sa akin. So napipilitan tayo ngayon na pumunta sa ibang aspeto sapagkat nagkulang kayo sa regulation. Kasi kaya ko sinasabi kanina, huwag niyong bubugbugin yung isang side na gustong tumulong. So sometimes you are barking on the wrong tree, pero kayo pala yung dapat na magpundar ng regulation. Yun lang po ang gusto ko, Mr. Chairman.